Let us open our Bible on Psalms 90, 16 and 17. Praise the Lord. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Yes. So, ito yung sinasabi na it's not about me, it's not about you. But it is about our God. It is about our Lord Jesus Christ. Let thy work, kailangan ang gawa niya, ang siyang mahahayag sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga alipin, o sa kanyang mga inuutos o mga inuutusan na gawin, and thy glory unto their children. Pasa-pasa, ibig sabihin yan, hanggang buhay pa ang mundong ito. Ito po ay hindi matatapos. Matatapos lamang ito when the end shall come. Kaya napaka-importante itong gawain ng ating Panginoong Diyos. And let the beauty of the Lord our God be upon us. So tayo na naghahayag kahit pa man ang kanyang mga gawain at dito nahahayag sa buhay natin ang kanyang mga gawain, kailangan taglay natin yung beauty of the Lord. Kailangan meron tayong beauty of the Lord nandito sa atin. Hindi pwede na naghahayag ka ng glory of the Lord. Hindi naman makikita sa iyo yung kabanalan. Hindi naman makikita sa iyo ang katuwiran. So hindi po pwede yun. So kinakailangan tayo na naghahayag kahit pa man ng kanyang gawain, ng kanyang kaluwalhatian sa sanglibutang ito, ay kinakailangan taglay talaga natin yung kanyang beauty, yung kanyang kabanalan. At dahil tayo ay vulnerable kahit pa man sa mga atake ng ating kaaway, atake ng ating dyablo. Alam mo naman yung dyablo, alam niya kung sino yung mga gumagawa ng gawain ng Diyos. At alam niya ang gawain ng Diyos. It is always against Him. It is always contrary to His direction. Para bang mga bansa sa sanglibutang ito, pag ina-identify nila ang mga kaaway nila, hinahandaan na nila yan ng buka. Hinahandaan na nila yan ng mga possibility na pag in case magkakaroon ng war, meron na silang mga target places na identified na kaaway nila. So tayo, being identified na mga kaaway ng dyablo, ng kadiliman, dahil nandito tayo sa side ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo lang ang buhay ni Lord Jesus Christ. Kakapanganak pa lang niya sa sanglibutang ito. Inatake na siya. Papatayin siya. Diba? Para lang mapigilan yung kanyang ihatid na dakilang misyon mula sa langit sa pagliligtas sa mga tao. So ganun din sa buhay po natin. Itong misyon na binigay ng Diyos sa atin, this is not earthly. This is not worldly. This is not man-made. But this is heavenly. This is from God who created everything. So, meaning to say, identified tayo ng mga kaaway ng dyablo. Kaya merong warning dito, establish thou the work of our hands upon us. Ibig sabihin yan, tayo na nagbagong buhay na, tayo na nilinis na ng ating Panginoong Diyos, tayo na Kanya ng tinuruan ng lubos ng Kanyang katuwiran, ng Kanyang kabanalan. At dito na nakikita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dito na nahayag yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Kailangan yung ating pagbagong buhay, ma-establish ito. Hindi ito mayayanig. Hindi ito magpakailan pa man kayang ugain ng kaaway. Kailangan ma-establish. Establish thou the work of our hands upon us.
Yea, the work of our hands establish thou it. Magpakatibay tayo. Be strong in the Lord and in the power of His might. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places. Put on the whole armor of God, that ye might be able to stand and to fight against the wiles of the devil. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, loins girt of truth, shield of faith, shoes for the preparation of the gospel of the kingdom of God, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Lagi yan nakasuot sa ating buhay. So hindi basta-basta itong pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. This is not a joke. This is not a joke. Hindi ito biro-biro lamang. Tingnan mo, kahit sa Old Testament, ano ang nahahayag sa mga children of God sa buhay nila? Di ba ang mga gawa ng Diyos? Bakit? Dahil sa angkan ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at doon niya ibinigay kay Abraham ang pangako o ang covenant na maging blessing siya. Itong tinatawag na maging blessing si Abraham to many nations, this is the salvation of God. There is this is no other than but the great salvation of God. So, tingnan mo yung angkan ni Abraham. Galing kay Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Joshua. Doon hahayag ang gawa ng Diyos sa buhay nila. Ganon din sa buhay natin. Praise the Lord. Hindi matatago yan. Gawa ng Diyos na nahati yung Red Sea. Hindi yung gawa ng tao. Gawa ng Diyos na napalaya sila sa Ehipto. Ay hindi mo basta-basta yanigin yung paraon na yan. Lahat gawa ng Diyos na nahati yung Red Sea, naputol yung Jordan River. Gawa ng Diyos yung Wall of Jericho, bumagsak. Gawa ng Diyos sa panahon ng kanyang mga alagad. Naalaala nyo yung isang pagkakataon na panahon ni Jehoshaphat, na hindi na hinayaan ng Diyos na sila'y hahawak pa ng mga swords or whatever. Ang sinabi lang ng Diyos sa kanila, stand still and see the salvation of the Lord. Di ba nagpatayan yung mga kalaban nila sa isa't isa? Gawa iyan ng Diyos. So, ang gawa ng Diyos ang siyang nahahayag at mahahayag sa mga naglilingkod sa Kanya, na sumampalataya sa Kanya. Kaya magpakatibay tayo, mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Kasi dito idadaan ng Diyos sa ating buhay ang gawa ng Diyos. Let His work appear unto us. Basahin natin ano ang mga naririnig na mga gawa ng Diyos sa kanilang kasaysayan. Psalms 44 verse 1. Praise the Lord. We have heard with our ears, O God. Our fathers have told us what work thou didst in their days, in the times of old. Yes. Ano yung gawa niya sa panahon ng unang panahon? Ang aming mga ama ay nagsasaysay sa amin. So, it is all about the works of God. It is all about His power. It is all about His purpose. It is all about His mighty acts. Ganun. Ganun din sa buhay natin. Walang kaibahan. He is the same yesterday, today, and forever. Walang kaibahan po. At saka kung ano yung mga pangako ng Diyos sa sinalita niya sa kanyang mga anak, hindi yan tuparin ng Diyos. Tutuparin niya ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Gagawin niya ng Diyos, kaya niyang gawin. Tingnan mo sa panahon ni Joshua. Lahat ng sinabi ng Diyos na pangako sa kanila, kahit napaka-imposible, kahit napakahirap gawin, lahat nangyari. Walang hindi nangyari sa mga sinalita ng Diyos na pangako sa kanilang buhay. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin ganun din, anumang mga pangako ng Diyos sa buhay natin na ating natanggap mula sa langit, mula sa kanyang ebanghelyo, huwag tayong mag-alinlangan.
dapat lang ma-establish yung ating mga gawa. Gawa ng katuwiran, gawa ng kabanalan, gawa ng kalinisan. Ma-establish lang yan. Gagamitin lang tayo ng Diyos. Gagawin niya lang tayong sisidlan para sa mga gawa niya na makikita sa atin, mahahayag sa atin. Basahin natin kung meron bang nag-fail sa mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Joshua 23 verse 14. Praise the Lord. And behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord our God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. See? Meaning to say, ano yung sabihin ng ating Panginoong Diyos? Gagawin niya yan. My word shall not return unto me void, but it shall accomplish, and it will prosper whereto He sent the word na galing sa Kanya. So, walang isang salita na nag-fail sa mga good promises ng Diyos sa Kanyang mga anak na sumampalataya sa Kanya. Ngayon, anong napapansin natin? Wala ding katuparan sa pangako ng Diyos doon sa mga hindi sumampalataya. Kaya huwag tayong mabiktima sa pag-alinlangan. Huwag tayong mabiktima sa mga deception ni Satanas na nagdi-discourage, nagpapadismaya, gumagawa ng paraan para yung ating direksyon paatras, imbis paabante. Imbis tititik tayo sa langit, tititik tayo sa mga bagay-bagay sa sanglibotang ito na wala namang kapangyarihan na makapagligtas sa atin. Kaninang umaga, after nagising ako, merong nag-message sa akin. Sabi niya doon, Pastor Chit, sana fake news ito. Medyo mahaba-haba kasi yung pinurward niya sa akin na parang isang kwento na naghahayag ng pangyayari, na mangyayari sa ating bansa. Binasa ko lahat. Yung pala, sinabi doon na maghanda na kayo ng bigas. Maghanda na kayo ng kamote. Maghanda na kayo ng mga dilata. 6 months from now, magkakaroon ng gera. Pahirapan na. Wala na tayong mapupuntahan, kundi maghanda na lang tayo. Bla 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 bla. Ang dami ng mga Anong sagot ko? Sinabi ko sa kanya, God is our refuge and strength and a very present help in trouble. Praise the Lord. Kaya yung gawa natin dapat ma-establish para yung good promises ng Diyos. Walang isa dyan na malaglag sa lupa. Walang isa dyan na mahulog sa lupa, na maging useless. Ganun ka-importante yung ating buhay. Hindi nakasalalay sa ano pa mang mga bagay-bagay sa sanglibotang ito. It is not by the flesh, it is not by might, but it is by the Spirit of God. Kaya, napaka-importante na magpakatibay tayo sa Panginoong Diyos. Hayaan na natin mahayag ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Alam na ng Diyos anong gagawin niya. He knows already what to do. Praise the Lord. We cannot teach God. Neither we can direct Him. Walang makakadirect sa Diyos. He knows already what to do. When in fact it is God that direct His people. Tingnan mo yung kay Moses. Moses, bring the people in this place. Malapit sa Red Sea. Yung pala, may plano na ang Diyos. Let them cross the Red Sea. At the same time, He will banish all the enemies. Hindi alam ni Moses yan. Hindi alam ng mga people of God yan. But God knows what to do to save His people. Praise the Lord. Ganon. Kaya ganon din sa buhay natin. Tayong masindak. Huwag tayong matakot magpakailan paman. Ngayon, kung tayo ay talagang alagad ng Diyos at
naglilingkod sa Kanya. Hindi pwede na walang mga miracles na mangyayari. Hindi pwede na walang mga signs and wonders na mangyayari. Kalakip na yan, kasama na yan, package na yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung walang miracles, walang signs and wonders and miracles, nangahulugan, ordinaryo lang tayo. Nangahulugan, kapangyarihan ng ating sarili ang ating pinapakilos. Pero hindi po. It is by His power. It is by His might. It is by His lahat-lahat na, sa Kanya lahat. Kaya nga, let thy work appear unto your servants. Praise the Lord. Basahin natin anong nangyari sa Kanyang mga apostoles or disipulo. Mark 16:12. 20, sorry. Mark 16:20. Praise the Lord. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Yes. Hindi pwede na tinawag ka ng Diyos, naging apostoles ka ng Diyos. Pag sinabing apostoles, sent, pinadala ka ng Diyos. Then they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. See, the Lord is working with them. And confirming the word with signs following. Imagine that. Papatunayan ng Diyos ang kanyang sariling salita na meron itong kalakip na kapangyarihan or performance or fulfillment. Pag sinabi ng Diyos, I will heal all manner of sicknesses, gagawin ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, you will be casting out demons. Pag magawa ka ng casting out of demons, they shall be cast out. Pag sinabi dyan, you will be preaching pertaining the kingdom of God. Pag preach mo ng pertaining the kingdom of God, guided ka ng Holy Spirit, maunawaan ng mga tao. Hindi ito sa ating sarili. At meron itong confirmation. Kapag sinabing confirmation, that is legit. Kapag sinabing confirmation, that is true and faithful. Para bang magkuha ka ng air ticket. O nag-book ka ngayon, June 26, Davao to Manila. Tapos binayaran mo. Then nakalagay doon, confirmed. I-indicate mo talaga yan, confirmed. Pagdating mo doon sa airport, hindi ka pasakayin. Makakarating ka talaga ng Manila. So ganun din sa buhay natin. Pag ikaw ay pinadala ng ating Panginoong Diyos, ang gawa ng Diyos ang mahahayag sa buhay mo. Anong sabihin mo, may confirmation yan. Meron niyang output na power of God. Hindi pwede na hindi yan mapapansin. Hindi pwede na hindi yan makikita sa buhay mo. Kaya it's not about me. It's not about you. Praise the Lord. But it is about Him. It is about the works of God. Naalala ko pa yung unang mission na binigay ni Jesus sa akin nang iniwan na ako ni Pastor Samuel Gabre. Kasi nung na-assign ako sa Marilog, Cebu, Dumaguete, hindi man ako nag-handle ng Word of God kasi assistant ako. Nung dumating na talaga ang panahon, ako na ngayon ang iniwan ni Pastor Samuel Gabre to stand with Manila congregation. So doon na yung anointing ng Diyos kumilos. O, di ba yung tatay ko basag ang eardrum? Pinagalingan Diyos. Yung tita ko, na hindi ko akalain siya yung maging katuwang ko sa ministry. Yung kanyang wisdom tooth na uupirahan after sa prayer, gumaling. Doon siya nagsimula. Sinurrender niya lahat ang kanyang mga not appropriate through the Word of God na kailangan niyang gawin in his religious practices. Nag-ano siya? Nag-full support siya sa ministry ko. Bakit? Ang gawa ng Diyos. Tulad niyan, si Brother Jerry, sabi niya sa akin na siya daw ipadala doon sa Batangas. So, ang gawin mo, be holy. Be
righteous. Kasi gawin ka lang sisidlan ng Diyos. Ang importante, hindi tayo. Ang importante yung gawa niya mahayag sa buhay natin. Magkakaroon niya ng signs and wonders and miracles sa buhay mo. Gagamitin ka lang ng Diyos. Tulad ni Pastor Alan nung na-assign siya doon sa dahikan. Dami kayong himala ginawa ng Diyos doon. Lahat ng mga pastors, pag magsaysay sila, dami kayang mga miracles na nangyayari. It's not about us. It is about Him. Kaya, yung gawa ng Diyos, yun ang mahahayag sa bawat buhay ng kanyang mga alagad. Basahin pa natin. Acts 14 verse 3. Praise the Lord. Long time, therefore, abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Yan. Pag nagsalita ka sa salita ng Diyos, hindi kay para kang paloy. Anong paloy? Walang kapangyarihan, walang boldness. Pag magsalita ka ng Word of God, may boldness. Bakit? Spirit of God ang gumagamit sa iyo, and it is certain. It is a sure Word of God. Sigurado yan. Tapos sinabi dyan, long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Gagamitin yung kamay mo. Itong kamay na ito gagamitin ng Diyos. Kumbaga pa magha-hands-on tayo sa mga gawain ng Diyos. Tulad nung naalala ko yung pag-pray kay Sister Merly. Yung kamay ko na ginamit ng Diyos, maghipo sa kanyang likod kasi na ano yung spinal niya, hindi na siya makatayo. By the hand, but by our hands, yung gawa ng Diyos mahahayag. Mag-pray ka ng mga masakitin by our hands. Gagamitin lang ito ng Diyos. Kaya, ang kamay ng Diyos ang siyang gumagamit sa ating kamay. Kaya, to God be the glory. So, itong ating paghahayag ng kanyang banal na salita, tuloy-tuloy na ito. No? Hindi na ito mapuputol. Kung hanggang saan tayo paratingin ng Diyos sa ating buhay sa sanglibutang ito. Basahin natin. Romans 15:19. Praise the Lord. Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Yan. Hindi pwede na walang signs and wonders and power of the Spirit of God na mahahayag sa buhay mo. Or else, ordinaryo ka lang. Or else, pinadala ka lang ng reliyon. Or else, pinadala ka lang ng organisasyon. Or else, pinadala ka lang ng grupo. Wala man lang wala man lang glory ng Diyos makita sa buhay mo. Wala man lang accompanied with signs and wonders and miracles na nahahayag sa buhay mo. Panahon na maghingi ka ng ulan sa panahon na walang ulan. Dapat mag-ulan yan pag maghingi ka. Panahon naman sa pag-ulan, pag sabihin mo, ulan, lumayas kayo. Lalayas yan. Praise the Lord. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang mga anak. It is not, di mo mako-compare na magawa yan ng tao. Ang Diyos lang makakagawa niyan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon. Ngayon, yung preaching naman natin, hindi ito sa pagalingan natin na mag-preach. Hindi ito sa pagalingan ng ating mga pananalita na ang mga tao ay maunawaan. Hindi. Yung preaching natin, hingiin mo yan sa Diyos kung anong i-preach mo. Lagi mong sabihin bago ka mag-preach, Lord Jesus, anong sasalitain mo sa mga anak ninyo sa devotional na ito? Lord Jesus, anong sasalitain mo sa prayer meeting sa inyong mga anak? Ganun lagi. Huwag mong hintuan yan. Praise the Lord. Then, i-feed yan ng Diyos sa buhay mo. Basahin natin yan. 1 Corinthians 2:4 hanggang 5. Praise the Lord. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but
in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Yan. Kailangan ihatid mo yung mga tao doon sa power of God. Hindi kay ihatid mo yung mga tao na ikaw na ang katakutan, ikaw na ang halos sasambahin, ikaw na ang pupurihin, ikaw na ang kinakatakutan. No. Wag. Kailangan doon natin yan ihatid sa Diyos para yung faith nila hindi manalig sa wisdom ng tao, but in the power of God. Praise the Lord. So every preaching, ask God, Lord, what you want to speak to your people through the mouth of your servant. Anong gusto mong sabihin sa iyong mga anak sa pamagitan ng bibig ng iyong alagad? I am your servant. I will declare what you want me to declare. I will speak what you want me to speak. Ay, accurate yan, 100%. Yung mga tao na makikinig, mabibless sila. Yung mga taong makikinig, maliliwanagan sila. Yung mga taong makikinig, magtataka sila. Parang alam ni Pastor, ganito-ganito yung aking kalagayan. Parang alam niya yung nangyayari sa buhay ko. Siyempre, ang Diyos ang nakakaalam, i-channel lang sa iyo. Idaan lang sa bibig mo para yung mga tao, dahil alam ng Diyos yung isip ng mga tao at kalagayan ng mga tao, ipadaan lang yan sa iyo. Kaya hindi enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power of God. Ngayon, kung sakali mang nag-prosper ka sa mission mo, laging isipin natin, no claims must be done. Anong no claims? Huwag mong angkinin. Ay, dahil sa akin nagrami ito. Dahil sa akin tumibay kayo. Dahil sa akin, no claims at all. Bakit? Tayong lahat ay pari-pariho mga lingkod ng Diyos. Ginagamit lang tayo ng Diyos. Yung claim, bigay natin sa Diyos. Praise the Lord. Kung baga pa ikaw nagtanim, iba ang nagdilig, pero ang nagpatubo ang Diyos. Hindi natin pwedeng angkinin yan. Basahin natin. 1 Corinthians 3, 6 hanggang 9. Praise the Lord. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. Ayan. Ganun. Hindi kay saan ka inassign. Imbis ang mga tao mabless sa buhay mo, para silang malungkot. Wala man lang silang deliverance na experience sa buhay nila. Wala man lang provision. Wala man lang miracles nangyari sa buhay nila. Parang nagdoon ka lang, pakainin lang ng mga tao. Pero yung personality mo doon, pabigat ka lang sa kanila. Badlungon ka pa, salawayon ka pa. Hindi. Kailangan magdandoon saan ka man ipadala ng Diyos, liwanag ka sa buhay nila. Blessing ka sa buhay nila. Tapos kung habang gumagawa ka sa gawain ng Diyos na pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, ang Diyos ang mahahayag sa buhay mo, accompanied with signs and wonders and miracles. Mapupuri ang Diyos, maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Tapos yung mga tao, mababago. Kumbaga pa, meron kang i-present sa Panginoon Diyos sa kaharian niya. Kasi nagbago sila, naging banal sila, naging matuwid sila. Bakit? Naging salamin ka sa buhay nila. You set yourself an example sa buhay nila. Kaya, tayo na naglilingkod sa Diyos, hayaan natin ang gawa ng Diyos mahayag sa buhay natin. Basa pa. 1 Corinthians 9:1. Praise the Lord. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord?
Are not ye my work in the Lord? See? Hindi ba ako apostol? Hindi ba ako laya? Hindi ko ba nakita si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo mga gawa ko sa Panginoon? So ibig sabihin niya, ginamit ka ng Diyos sa paggawa, sa pagliligtas ng mga tao. Meron kang bunga, merong outcome, merong resulta dahil ginamit ka ng Diyos. Pag sinabing apostol, sent ka ng Diyos. Pag sinabing laya ka na sa kasalanan, hindi ka na binihag pa ng dyablo. Hindi pwede na na-assign ka sa isang lugar, gawa ka pa rin ng kasalanan, binihag ka pa rin ni Satanas. Hindi pwede yun. Pag pinadala ka ng Diyos, hindi ka na binihag ng kasalanan, ng kalukuhan, ng mga gawa natin na kadiliman noong unang panahon. Kahit ano pang pilit na tukso ni Satanas, wag na, hindi ka na pwedeng alipin ng kalukuhan, ng kalikuan, ng karumihan, ng kasalanan. Wala na yan. Tapos, sabi nga ni Paul, hindi ko ba nakita ang Panginoon? Yes, nakita niya ang Panginoon. Nung nagsakay siya ng kabayo, ang liwanag. Ikaw, nakita mo ba ang Panginoon? Dapat lang. Praise the Lord. Paano mo makita ang Panginoon? What is the sign na nakita mo ang Panginoon? Dahil yung kaluwalhatian niya, nasa iyo na. Kabanalan, katuwiran, lahat ng karakter ng Diyos, kapakumbabaan, kaamuan. So, pag nakita mo ang Panginoon, mag-transmit yung kanyang glory sa buhay mo. Ganon. Hindi ba kayo mga gawa ko sa Panginoon? Dahil gumagawa siya sa gawain ng Panginoon, yung gawa ng Panginoon, makikita sa mga tao, merong pagbabago, merong naligtas, merong naglingkod sa Panginoon, merong lahat ng mga kapangyarihan ng Diyos kung paano linisin ang tao, makikita yan. Paano naman yan, Pastor Chit? Puro na lang sa Panginoon, puro na lang sa Panginoon. Wala na ba talaga sa atin kahit konti? In terms of glory and honor, wala sa atin. Bakit, Pastor Chit? Doon na natin yan ang kinin sa langit. At ang honor tsaka glory, hindi galing sa tao para sa atin. Galing sa Diyos. At kung galing sa Diyos, ang honor and glory bibigay niya sa atin, that is super, extraordinary. He will bring you to eternal glory, eternal riches. Hindi basta-basta yan. Eternal honor. Praise the Lord. Paano yan, Pastor Chit? Yung pangailangan natin dito sa sanglibutan habang naglilingkod tayo, huwag ka mabahala. Kung ginagamit ka ng Diyos, partaker ka sa provision ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Matitikman mo ang pag-provide ng Diyos. Oo, dadaan ka ng kahirapan, pero hindi ganon palagi. Partaker ka pa rin sa blessing ng Diyos. Basahin natin last verse. Proverbs 11:25. Praise the Lord. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Yan. Hindi kayo nagpipreach ka sa mga tao, mag-obey kayo para pakainin kayo ng Diyos, tapos ikaw nagpipreach, walang kain. Mag-obey kayo para damtan kayo ng Diyos, ikaw na nagpipreach, walang damit. Mag-obey kayo para meron kayong tirahan, tapos ikaw walang tirahan. Hindi pwede. Ikaw na nag-water, mawawateran ka rin. Ikaw na liberal, mapagbigay, bibigyan ka rin. Praise the Lord. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay po ng mga alagad ng Diyos. Hindi at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po magpakailan paman. Kaya ang gawa ng Diyos, ang laging siyang mahahayag sa buhay natin. At ang kaluwalhatian niya, ibigay natin ito sa ating mga anak para sila na rin ang magpatuloy sa paggawa kung tayo'y papahingahina ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito mahihinto until the end of the world. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.